Mahal na patrona ng ating parokya at matatag na gabay ng ating pananampalataya. Sa araw na ito, muli nating kinikilala ang kanyang mapagkalingang paghawak sa ating pamayanan, ang inang nagdudulot ng liwanag sa gitna ng dilim, pag-asa sa gitna ng pagsubok, at kapanatagan sa bawat pusong dumudulog sa Kanya. Sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, iniaalay natin ang ating pasasalamat, mga kahilingan at mga mithiin. Naway patuloy niya tayong gabayan tungo sa kabanalan at pagkakaisa. Nawa ang pagdiriwang na ito ay magpatibay sa ating debosyon at magbigay inspirasyon upang mas marubdob nating isabuhay ang pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan ng ating ina ng kaliwanagan. Ang atin pong punong tagapagdiwang sa banal na misa ngayon ay ang ating minamahal at lubhang kagalang-galang na Obispo Ruperto Cruz Santos, D.D., Obispo ng Diocese ng Antipolo, kasama ang ating Shrine Rector, Reverend Father Sandy B. and Highness, ang ating Parochial Vicar, Reverend Father Jomar Taroy, at mga kaparian sa iba't ibang parokya ng ating diocese.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang papapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa araw na ito, sama-sama at masaya nating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ating mahal na patrona at reyna ng bayan ng Cainta, ang Inang Santisima ng Kaliwanagan. Nagtipon tayo bilang isang sambayang hinirang upang magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang patuniyang ibinubuhos sa atin upang patibayin ang ating pagkakaisa sa ilalim ng kalinga ng mahal na Ina ng Diyos. Nawa ang pagdiriwang na ito ay magdala sa atin sa mas malalim na pananampalataya, sa mas matapat na pagsunod sa liwanag ni Kristo, na saling liwanag na dinala sa atin ng ating Inang Santisima ng Kaliwanagan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo na ang aming mga utang, sapagkat kami ay hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhen Ina ng Diyos, ang Inang Santissima ng Kaliwanagan, para sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol. Sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon kong tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon kong tagapagligtas. Puso ko'y nagpupuri sa aking Panginoon. Ang lakas ko'y galing
sa Diyos. Ako ay tumatawa sa mga kaaway, nagpupuri sa iyong mapagpalayang kamay. Kaniyang winawasak ang sipat ng mga malalakas, ngunit ang mga abay pinatatatag. Ang mayroon ay nawawalan, ngunit ang gutom ay pinupunan. Ang bahog ay binibigyan ng mga anak. Ang punang tagabigay ng buhay at kamatayan, siya lang ang aking tagapagligtas, ang nagbibigay ng dalita at kayamanan. Itinataas ang tao sa kahirapan. Itinataas niya ang kaniyang abang alipin, inihahanay sa mga hari, sapagkat ang sandigan ng mundo ay sa Kaniya, sa Kaniya galing ang buong sanlibutan.
puso ko'y nagpupuri sa Panginoon kong tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon kong Hinirang tayo ng Diyos kaisa ni Kristo bago pa nilikha ang sanlibutan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Birheng Mariyang mapalad sa pananalig mong tapat sa Diyos na tagapagligtas. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth.
Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kaniya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kaniyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas siyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kaniyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kaniyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Maupo po ang lahat. Ang ating minamahal at kapatid ko sa pagkapari, Leohoso at isa na naglilingkod sa ating diocese ng Antipolo. Father Santi, ang ating puting rektor at parish priest, ang kanyang katawang na pari, Father Jomar. Father Rock, ang ating puting vicar foreign. Ang ating parish pastoral council sa pangunguna ni Sister Ruby at mga kasamahan, ang ating hermana at hermano, ang pamilya Marcelo at ang pamilya Pineda, mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo. Mga kapatid, sabihin po natin sa ating katabi, isang mapagpalang kapistahan ng ating mahal na patrona. Sabihin din po natin sa ating katabi, maraming salamat sa iyong pagdating sa iyo ang biyaya ng Panginoong Diyos. Maraming salamat sa iyong pagdating sa iyo ang biyaya ng Panginoong Diyos. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Diocesan Shrine and Parish Church of Our Lady of Light. Isang kagalakan, isang pagbabagong loob at malalim na kahulugan. Ang banal na lugar na ito ay hindi lamang gusali na gawa sa bato o kahoy, kundi isang buhay na sanktuaryo dambana
kung saan maraming puso ang nagkaroon ng kapayapaan, kagalingan at direksyon sa pamagitan ng ating mahal na Birhen Maria. Amen po ba? Dito nasagot ang iyong kahilingan. Dito ka nakabangon, gumaling at guminhawa. Dito manatagpuan ang kahulugan, ang kagandahan ng iyong buhay. Pag nilay-nilayan natin ang pangalan, ang titulo ng ating pinangalan ngayon, Our Lady of the Light, Ina ng Liwanag. Sa Tagalog, ang salitang light ay may dalawang kahulugan. Una, liwanag na tumutukoy sa ningning o kaliwanagan, malinaw, maliwanag. Ikalawa, magaan na tumutukoy sa kaginhawahan o kapanatagan, gaan ng kalooban. Dalawang kahulugang ito ang nagbubukas ng isang malalim na paglalakbay espiritual natin dito sa lupa. Ano ba ang nangyayari sa iyong buhay? Baka una, kapag ang buhay ay tila madilim. Nasaan ka? Kadiliman o kaliwanagan? Una, kapag ang buhay ay tila madilim. Naranasan na ba ninyong lumakad sa dilim? Hindi lamang physical, kundi emotional at spiritual. Sa dilim, tayo ay natatakot. Natatakot tayong maligaw, magkamali o masaktan. Ang dilim ang siyang pinagtataguan ng kasalanan o nagaganap ang paggawa ng masama sa dilim. Nakagawa ng kasalanan, ating nirarason na hindi tama. Nagdilim ang aming kalooban, ang aming isip, nagawa namin yon. Sa dilim, doon nananahan ang malihim. Doon lumalago ang kahiyan at doon natin nawawala at hindi nakikita, hindi naaninag ang pagtingin, ang pagtanaw, ang presensya ng Diyos, ang ating paging kalarawan o kawangis ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Isayas, Kabanata 9, talata 2. Si Jesus ang liwanag na iyon at si Maria bilang ina ng liwanag ay ilawan na umaakay sa atin patungo sa Panginoong Diyos, hindi sa Kanya. Pag naranasan mo siya, ang mahalay na dapat ikay uuwi, makakauwi sa liwanag ng sanlibutan, ang Panginoong Jesus. Hindi siya nagliliwanag sa sarili lamang niya. Ang kanyang kakayahan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pamamagitan, hindi sa kanya galing sa Panginoong Diyos. Bakos ang sumasalamin sa kalwalatian ng kanyang anak, masasabi natin ay ibinabahagi upang ikaw at ako ay maliwanagan ng salita at aral ni Jesus. Galing kay Jesus, ibinabahagi sa atin sa pamagitan ng mahal na ina at ibabahagi rin natin sa kanila. Nagliwanag at ibig bagang sabihin, ibigay mo rin ang liwanag na ito, gawin mo rin ang liwanag na ito para sa iyong kapwa. Mga kapatid, ang mahal na ina rin ay nadiliman. Sa kanilang paglalakbay sa daigdig ay naging madilim din
sapagkat walang tahanang nagbukas ng pinto para sa kala sa Bethlehem. Tumakas sila patungong Ehipto, nilakad ang daan ng krus kasama sa Jesus, at sila, masasabi natin, tila baga madilim ang paglalakad, ang pamumuhay, ang paglalayag. Gayunman, hindi siya nagdamdam sa Diyos, hindi siya nagalit sa tao, at hindi rin siya bumitaw kay Jesus. Kapag tayo ay spiritual na naliligaw, moral na naguguluhan, at emosyonal na nabibigatan, lumapit ka sa ating mahal na ina. At tulad ng isang ina na may hawak na kandila sa gabi, ay nagsasabing, halika anak, dito ang daan, at tayo kanyang gagabayan. At iyan si Jesus. Halika anak, dito ang buhay, at ay dadalhin niya sa buhay na walang hanggan. Dadalhin niya tayo kay Jesus, ang buhay ng sanlibutan. Halika anak, dito ang katotohanan. Ito ang ating gagawin, na siya ang daan, ang katotohanan, ating lalakbayin, ating ipapahayag, ating sasabihin katotohanan. Mga kapatid, nasan ka ngayon? At kung kayo nagdidilim at nadidiliman, may liwanag, at ang liwanag ay ang Panginoong Hesus. Lumapit ka sa mahal na ina, at kanyang dadalhin, ilalapit, ibabalik ka sa Panginoong Hesus. At masasabi natin, nagliwanag ang aking kaisipan. Ang tinatahak ko ay maaliwalas, maliwanag, ako'y kanyang tinatanglawan. Amen po ba? Mga kapatid, ano na ang nangyayari sa iyong buhay? Nasaan ka na dito sa lupa? Ikalawa, kapag malabo na ang buhay. May mapagkakataon din na ang buhay ay hindi madilim, ngunit tila baga malabo, malinsangan, nakalilito, at hindi tiyak ang mga bagay, at hindi naunawaan ang mga ugnayan, at nakakalilito ang mga desisyon. Minsan pa nga ating sinasabi, ang labo-labo mo naman. Kapag mahirap intindihin ang kanyang salita, kilos, o kanyang ginagawa, o kaya napagsabihan ka na ba, o naramdaman mo at ginagawa mo, nako, nagkakalabuan na kami. May hidwaan, may hindi pagkakanawaan, may sigalot na dumarating. Amen po ba? Ang kalituhan ay maaaring magdala ng pagkadismaya, ng hindi pagkakaunawaan at pag-aalinlangan. Ngunit ipinapakita sa atin ng mahal na Birhen ng kaliwanagan, na ang kaliwanagan ay nagmumula sa pananampalataya. Nang tanggapin ni Maria ang mensahe ng anghel, sa umpisa hindi niya maunawaan o masasabi natin siya'y nalalabuan kung paano siya magiging ina ng Diyos. Subalit siya ay nagtiwala, ang kanyang pagsang-ayon, ang kanyang fiat, mangyari nawa ayon sa iyong salita, ay nagdala ng kaliwanagan sa daigdig, sapagkat sa pamagitan niya, isinilang ang tagapagligtas. Malabo rin para sa kanya kung bakit nawala si Jesus sa templo. Malabo pa rin sa kanya sa umpisa, bakit hindi pa oras ni Jesus na magkaroon ng kapangyarihan at ipakita ang kanyang kawalatian sa napipintong pagkaubos ng alak sa kasalan sa Cana Galilea. Subalit,
nung ipiniliwanag sa kanya ng Arkanghel Gabriel, nang magsalita si Jesus at ginawa niyang alak ang tubig, siya'y naniwala, siya'y nagtiwala at hindi na nangusap pa. Hindi na nakipagtalo sa Diyos. Kapag ang buhay ay tila baga malabo, hilingin natin sa ating mahal na ina na ipanalangin tayo at dalhin tayo sa ating Panginoong Hesus na magbibigay sa atin ng liwanag na ating kaisipan at kalooban. Tularan lang natin ang tugon ng mahal na ina na kung saan pagkatapos ng sambitin, maganap, matupad, mangyari sa akin, nariyan ang kanyang katahimikan. Hindi na siya nakipagtalo, nakipag-bargain o humingi ng kondisyon sa Diyos. Siya'y nanalangin at hindi lumayo at lubos niyang isinuko ang kanyang sarili at sa kanyang pagsuko, ipinakita niya ang pagsunod. Mga kapatid, hindi kaagad dumarating sa atin ang liwanag. Ngunit kapag nanatili tayong malapit sa Diyos, ang ulap ay naglalaho, ang landas ay magiging malinaw. Sa liwanag ng Diyos, ang kalituhan ay magiging pangunawa at ang pag-alinlangan ay mag-uwi sa atin sa panampalataya na tayo ay tuluyang magtitiwala. Ano ang nangyayari na sa iyong buhay? Nasaan ka dito sa lupa? At panghuli, kapag mabigat na ang buhay. Madalas nating sabihin, mabigat ang loob ko. Mabigat ang puso ko. Dala ko ang sakit, ang sama ng loob, pasan ko ang daigdig. Mabigat ang loob ko sa Kanya. Amen po ba? Hindi ba't yan ang ating damdamin at minsan ating dinadaing? Mabigat ang loob ko. Ang mapasaning ito ay nagpapabigat sa atin na tayo ay nahihirapang magmahal, na tayo ay nahihirapan magpatawad, at ay nahihirapan mabigat sa atin na magpatuloy pa sa ating mga gawain. Subalit, mga kapatid, tandaan po natin, si Jesus mismo ang nagpaalala at nangyayaya sa atin, lumapit kayong sa akin na kayong lahat ay napapagal at nabibigatan, at kaya aking bibigyan ng kapahingahan, sapagkat magaan ang aking pamatok, magaan ang aking pasanin. Si Maria, ang mahal na Birheng Liwanag, ay nagtuturo sa atin na isuko natin ang ating mabibigat na dalahin kay Jesus at siya mismo ang magdadala ng pinakamatinding pasanin para sa atin na kung saan ito'y kanyang papasanin. Mga kapatid, hindi po ba ating naranasan? Inako niya ang ating kasalanan. Inako niya ang ating kaparusahan. Inako niya ang ating kamatayan. At dahil ito, naging magaan sa atin ang pagbalik, ang pananahan, ang pagpasok sa langit. Ikaw at ako ay tinanggap, tayong lahat ay mapatawad, muli kang minahal ng Diyos at masaswa natin, magaan na ang aking kalooban. Matatanggap ko ang lahat, magagawa ko ang lahat, makakabalik ako sa Panginoon, bubuin niya sa akin ang aking nawala, sa akin ay naihandog, ang aking naibigay, magiging magaan at magiging po kami sa aming piling, sa aking buhay, sa aming bahay.
Mga kapatid, kapag ang ating puso ay nabibigatan, ipagkatiwala natin ang ating mga pasanin kay Jesus sa pamagitan ni Maria. Inayayahan tayo ng mahal na bilang liwanag na ipahayag natin ang ating pasanin, magpatawad, magparaya, magpakasakit, at magtiwala tayo na kung saan pagkakaangin ng Diyos ang bigat ng ating dinadala, at yan ang ibig sabihin ng kahulugan magaan. Hindi lamang magaan sa timbang, kundi magaan sa kalooban. Sa kanyang pagbabago sa pagsasaayos, tayo tugma at masasabi natin tayo lapat sa Diyos at sa ating kapwa. Mga kapatid, nais kong tapusin ang ating pagninilay sa pamagitan ng panalangin ito. Birhen ng liwanag, mapagkalingang patnubay, sa dilim ng buhay kami yung ilawan. Kung landas ay malabo, bigyan ng liwanag. Kung ang puso'y mabigat, gawing magaan agad. Ina naming Maria, kay Jesus kami ay akayin, siyang liwanag na tumatalo sa dilim. Siyang katotohanan ng aming gabay, siyang pag-ibig na sa amin umaakay. Manatili ka sa amin, o Birheng maliwanag at kaliwanagan. Buhay namin ay magningning sa pananampalataya, hakbang ay maging matatag sa pag-asa at pananalig, pusong nag-aalab sa pag-ibig na walang patid. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa at liwanag ng ating mahal na Ina sa tuwina ay mabuksan ang ating mga mata, isip, puso at kaluluwa upang may sakatuparan natin ang kanyang kalooban. Sa bawat panalangin, hilingin natin, Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming Ina. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming Ina. Nawa ang ating mga leader ng simbahan, ang ating mahal na Santo Papa, mga obispo, mga pari, diakono, at relihiyoso at relihiyosa. Manalig sila sa dalang liwanag ni Maria, na siya ring nagdadala ng liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming Ina. Nawa ang ating mga opisyal sa gobyerno,
Makita nila ang liwanag sa kanilang tungkulin at maging tapat sila sa kanilang pamamalakad. Matulungan nila ang mga kapatid nating nasa laylayan at maging inspirasyon sila sa pagkakaroon ng malinis na pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Nawa ang mga namamanata at may debosyon sa ating Inang Santisima ng Kaliwanagan. Maibahagi rin sa iba ang liwanag ng kanyang bugtong na anak upang maituwid ang landas sa mga taong nasa kadiliman ng kanilang kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Nawa ang mga taong may lubhang karamdaman at nasa pagamutan. Makita nila ang liwanag ni Jesus at pagalingin ang kanilang sakit upang magkaroon sila ng ginhawa na maluwag sa kanilang damdamin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Sa ating mga kapatid na nauna ng lumisan sa mundong ito, makita nawa nila ang liwanag ng walang hanggang kapayapaan at kaligayahan sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. O Diyos, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria, ang Ina Santisima ng Kaliwanagan. Nakayin sila mula sa kadiliman tungo sa kanyang anak, sapagkat siyang liwanag na nagpakita sa buong sanlibutan. Iniling namin itong lahat kay Jesus naming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aahay na ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawan taong anak na tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya niluwa ni Maria nang hindi bumawas kundi lalo pa nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpakintapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ng Mahal na Birhen Maria, ang Inang Santisima ng Kaliwanagan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang malabing totoong mapalad, na yung pinamaking ina na yung anak ng isugong siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria naging inang tunay, na yung anak na kanyang isilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiyawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo at sa kapangyarihan pa ng Espiritu lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang samong tinitipon yung sampayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog malis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo namin pakapanalin mo sa kapangyarihan pa ng Espiritu ang mga kaloob na ito naming lalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kinikita namin ang pagkamatay ng anak na sa amin ay nagligtas. Ganyan din ang kanyang muling pagkawi pagakyat sa kalangitan. Sa mata ng kanyang pagpapalik ay pinanapikan, kaya bilang pasasalamat ngayong aming naalay sa iyo, ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayin mo ang handog na ito ng simbahan. Masdan mo yung anak na kanin ng kanyang buhay upang kami ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapospos ang Espiritu Santo at mang isang katawan, isang tiwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalagas sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ang Inang Santisima ng Kaliwanagan, kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Andres, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawaan ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Parating mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispo Roberto, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo po ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon itinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong pining at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ang parangal at papuri sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong pag-ibig at pagtitiwala tayong tumawag sa Diyos Ama sa panalangin ito sa atin ng Panginoong Jesus.
Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang pinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan ka ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, Jesus, sa ating Panginoon at tagapagligtas. Siya nag-aalis na makasalan sa sanlibutan, mapalad ang mayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tanaw ka na katawag ng Kristo para sa buhay.
Pinasasalamatan po ang lahat ng alay, lalo na mga nag-alay para sa pamaskong handog. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, sa pagsasal namin sa banal na pakikinabang, ang kagandang loob ay aming hinihiling upang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen, ang Inang Santisima ng Kaliwanagan, at pagtulad namin sa Kanya ay magpakintapat na aming paglingkuran ang paghanap sa kalumong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Mapagpalang araw po ng kapistahan sa inyong lahat. Tunay na mapalad po tayo sa araw na ito dahil sa dakilang biyayang ibinigay sa atin ng Panginoon, ang kanyang ina na nagdala ng liwanag na si Jesus, ang ating patrona, ang Inang Santisima ng Kaliwanagan, na siyang dahilan ng lahat ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Nais ko pong magpasalamat unang-una sa ating naging punong tagapagdiwang sa misang ito, ang ating lubhang kagalang-galang na Obispo Roberto C. Santos, Didi, ang ating pong Obispo ng Antipolo. Ang ating Shrine Rector and Parish Priest, si Father Sandy N. Haines. Ang ating pong masipag na parochial vicar, si Father Jomar Taroy. Sa ating vicar foreign, Father Rock Berdos. At ang mga kasama po natin pari na sa kabila ng kaabalahan ay nakiisa sa ating pasasalamat sa ating patrona. Di na po natin iisa-isahin, pero maraming salamat po sa inyong lahat. Bagamat wala po ang ating punong bayan, nais po natin pasalamatan si Mayor Janiel Kit Nieto sa pakikipagtulungan sa maayos sa dalay na ating mga prosesyon ng mga nakaraang araw, sa mga punong barangay na tumulong din na magkaroon ng maayos sa daloy ng ating prosesyon na ginanap noong November 21 and 29, si Kapitan Gian Carlos Cruz ng Santo Niño, Kapitan Felix Taguba ng San Roque, Kapitan Normita Felix ng San Juan, Kapitan Richard de la Cruz ng Santa Rosa, Kapitan Janice Tagsagon Curia ng Santo Domingo, sa ating MPSO na para sa ating Traffic and Road Assistance, kay Iman Corpus sa road clearing, siyempre sa ating Fiesta Committee, sa pamumuno po ni Sister Janet Remigio, katulong ang lahat po ng lectors, commentators and psalmists sa pag-aasikaso po sa ating mga novena masses at pagtulong po mga makapangalap ng pondo para makatulong po sa gawain nito. Sa ating pong bumubuo ng PPC Secretariat, salamat po sa lahat na nag-sponsors para sa ating mga misa nobenaryo, sa ating mga greeters and usher, sa pamumuno ni Sister Belinda Basa, ating MBG, Sister Vicky Murillo, ang ating pong lay ministers headed by Brother Hener Montemayor, siyempre sa ating napakamatulungin ng Knights of Columbus, sa pamumuno po ni Brother Ariel at ni Brother Dante Manyo, sa ating Ministry of Altar Servers, sa pamumuno ni Brother Paulo Ambrosio, sa ating pong makulay na altar ngayon, sa pamumuno po ng ating liturgical arts na nag-ayos, si Brother Jimmy Mendoza, si Brother Yuan at mga kasama,
sa ating mga SOCOM, sa pamumuno ni Sister Lisa Monfero, sa ating pong mga nag-asikaso sa ating mga prosesyon noong November 21 at 29, si Brother Amiel Sabillena at si Brother Yuan, sa ating masisipag na convent boys, Warren, si Lawrence, si Mel at ating mga parish staff headed by Ate Diana Rose and Ronan Pura, sa namuno po sa atin ngayon, sa ating pag-aalay at sa lahat ng nag-alay, sa ating hermano na si Brother John Michael Pineda, sa ating pong hermana, si Sister Feli Marcelo, at higit sa lahat po ng nakiisa ngayong araw na ito upang maging ganap po ang ating misa sa ating kapiestahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva Inang Santissima! Viva Inang Santissima! Maraming salamat po. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendem. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut dignificia promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium mani et semper nobiscum.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko sila habang ginagawad ang bendisyon. Pagpalanawa kayo ng Diyos na sa pagsilang na anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ang mahal na Birhen. Siyang nagbigay sa inyo ng tagapatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kakalakan ng Espiritu Santo nagdiriwang sa pagpapalangan ng mahal na Birhen, ang inang santisima ng kaliwanagan, upang sa ganitong diwa kayo'y sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalaan ka na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo tayo sa awat biyaya ng Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos.